OFW na bumisita lang or nagbakasyon sa Pilipinas patay sa pananaksak ng kanyang kinakasama. May 3 silang mga anak pero ang nagiugat daw ng pananaksak ay ang hindi pagbibigay ng regalo ng biktima sa sospek at ang hinihiram nitong pera. Eto nga guys ang mahirap na kapag usapang hiwalayan ay dapat sa barangay nyo ginagawa at dapat maraming tao ang nakaharap. Huwag yung kayo-kayo lang at sa lodging house pa ninyo pag-uusapan. Lalo na't kung ikaw ay isang OFW dahil malaki ang posibilidad na may gagawin sa iyong masama yan o baka papatayin kayo niyan. Dahil napakarami ng kasong ganito tulad nga na nangyari sa mapapanood nyo. Patay din sa pananaksak ng kanyang kinakasama ang isang ginang sa La Paz, Iloilo. Ang arestadong suspect, kinilalang si alias Jacob. Kwento niya, linggo ng hapon nang pumunta sila sa isang lodging house para sana mag-usap. May 3 anak ang dalawa na matagal na raw nagkakalabuan. Napag-alamang bumisita lang sa bansa ang biktimang OFW na nakikipaghiwalay na rin sa suspect. Bukod dito, ang kawalan ng regalo at perang ipapahiram sa suspect ang pinagmula ng away ng dalawa hanggang sa pagsasasaksakin na ng suspect ang biktima. Hindi na nakatakas pa ang suspect matapos siyang maispatan ng roomboy na duguan ng kamay. Nasa kustodiya na siya ng La Paz Police at nagsisisi na raw sa kanyang nagawa. Katulad na lang din to guys sa nangyari sa airport na yung lalaking asawa ay pinunit yung passport at ticket ng asawa niyang OFW na pabalik na sana sa ibang bansa. Though hindi naman natin masasabi na lahat ng mga Pilipinang OFW ay tapat. Pero ang lesson dito ay huwag nating ilalagay sa kamay natin ang batas or basta-basta tayo magdidesisyon or gagawa ng hindi maganda. Dahil pagsisihan nyo man ay huli na. Napurnada ang biyahe ng isang OFW sa Kuwait matapos punitin ng kanyang mister ang kanyang passport at plane ticket. Ang kanya kasing mister nagalit daw dahil nagseselos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Napagulgol ang OFW ni si alias Myra habang nasa NAIA Terminal 1 kanina. Di na matutuloy ang kanyang biyahe pa Kuwait matapos punitin ng kanyang asawang si Jonard Banate ang kanyang passport at plane ticket. Pabalik na sana ng trabaho sa abroad si Myra matapos ang 1 buwang bakasyon sa Roas City, Capiz nang harangin siya sa airport ng suspect. Bago nito, nag-away raw ang mag-asawa noong bagong taon. Nagselos daw ang mister niya sa kaibigan nito na kainuman nila. Nanggalit siya, nagselos. Tapos sinabihan niya ako na uuwi ako ng bahay. Nahihilong ako, sabi ko, wait lang. Nung pauwi na ako, bigla niya akong sinampal. Matapos sakta, nakipaghiwalay na raw si Myra kay Banate. Kaya laking gulat na lang daw ni Myra nang makita niya ang asawa niya sa airport. Inihila niya ako, dadalhin niya daw ako doon sa Batangas. Sabi ko, hindi pwede. Nagpalag ako, hinila niya ako, bigla niya na lang kinuha yung cellphone ko, tapos binato niya. Sunod yung passport ko, pinunit niya yung front page ng passport ko, tapos ticket ko. Agad naman rumuspondi ang PNP Aviation Security Group nang marinig ang hagulgol ni Myra. Inaresto nila si Banate. Sinampahan na rin siya ng reklamo ni Myra at nangakong tuluyan ng puputulin ang kanilang relasyon. Pag hindi ko pinakulong, uulit-ulitin niya lagi na lang Lagi na lang. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Banate na nahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at physical injury. Posible rin siyang managot sa paglabag sa Philippine Passport Act. So ayun guys, sa mga babaeng OFW, mag-ingat kayo parati lalo na kapag uuwi kayo sa Pilipinas at usapang hiwalayan. At dapat guys, maging tapat kayo sa mga asawa nyo lalo na't may naghihintay na mister sa Pilipinas. Dahil minsan nagagawa nila yan dahil sa pakiramdam nila na niloloko nyo sila. Dahil hindi naman sa paninira, real talk lang, nag-iiba ang ugali ng Pilipina kapag nakapunta na sa ibang bansa at nakatikim ng ibang klase ng buhay guys. So, nag-iiba na ang pakisama or turing niya sa kanyang asawa sa Pilipinas. Pero may mga sitwasyon din na yung lalaki ang nagloloko sa Pilipinas. Pero ang lesson dito ay huwag nating ilalagay sa kamay natin ang batas or basta-basta tayo magdidesisyon or gagawa ng hindi maganda. Dahil pagsisihan nyo man ay huli na.